At nangyari, nang mabalitaan ng lahat ng mga hari ng Amoreo na nasa dako roon ng Hordan sa dakong kalunuran, at ng lahat ng mga hari ng mga Kananeo na nanga sa tabi ng dagat, kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig ng Hordan sa harap ng mga anak ni Israel, hanggang sa kami ay nangakatawid, na nanglumo ang kanilang puso, at sila'y nawala ng loob dahil sa mga anak ni Israel. Nang panahong yaon ay sinabi ng Panginoon kay Josue, "Gumawa ka ng mga sundang na pingki ang bato, at tuliin mo uli na ikalawa ang mga anak ni Israel." At gumawa si Josue ng mga sundang na pingki ang bato, at tinuli ang mga anak ni Israel sa burol ng mga balat ng masama. At ito ang dahil na itinuli ni Josue ang buong bayan na lumabas mula sa Ehipto na mga lalaki. Lahat na lalaking pangdigma ay namatay sa ilang sa daan, pagkatapos na sila'y makalabas na mula sa Ehipto. Sapagkat ang buong bayan na lumabas ay mga tuli, ngunit ang buong bayan na ipinanganak sa ilang sa daan, pagkalabas sa Ehipto ay hindi tuli. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay lumakad na 40 taon sa ilang, hanggang sa ang buong bansa, sa makatwid bagay ang mga lalaking pangdigma na lumabas mula sa Ehipto ay nalipol, sapagkat hindi nila dininig ang tinig ng Panginoon, na siyang sinumpaan ng Panginoon, na hindi niya ipakikita sa kanila ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang, na ibibigay sa atin na lupaing binubukalan ng gatas at pulot. At ang kanilang mga anak na kanyang ibinangong kahalili nila ay pinagtuli ni Josue, sapagkat mga hindi tuli, sapagkat hindi nila tinuli sila sa daan. At nangyari, nang kanilang matuli ang buong bansa, natumahan sila sa kanilang mga dako sa kampamento hanggang sa sila'y magsigaling. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Sa araw na ito ay inalis ko sa inyo ang pagdusta ng Ehipto." Kaya't ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Gilgal hanggang sa araw na ito. At ang mga anak ni Israel ay humantong sa Gilgal, at kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng 14 na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. At sila'y kumain ng imbak na trigo ng lupain sa kinabukasan, pagkatapos ng Paskwa, ng mga tinapay na walang lebadura, at ng sinangag na trigo sa araw ding yaon. At ang mana ay naglikat ng kinabukasan, pagkatapos na sila'y makakain ng imbak na trigo ng lupain. At hindi naman nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi sila'y kumain ng bunga ng lupain ng Kanaan ng taong yaon. At nangyari, nang si Josue ay malapit sa Jericho, na kanyang itiningin ang kanyang mga mata, at tumingin, at narito, nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya, na may kanyang tabak sa kanyang kamay, na bunot. At si Josue ay naparoon sa kanya, at sinabi sa kanya, "Ikaw ba'y sa amin o sa aming mga kaaway?" At kanyang sinabi, "Hindi, kundi ako'y naparito ng parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon." At si Josue ay nagpatira pa sa lupa at sumamba, at nagsabi sa kanya, "Anong sabi ng aking Panginoon sa kanyang lingkod?" At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Josue, "Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal." At ginawang gayon ni Josue.